Sige, let's pray. Ay, paano na? Paano natin yung verse natin? Ezekiel chapter Ezekiel chapter 18 verse 5 to 9. Ezekiel chapter 5 or chapter 18 verse 5 to 9. Sabi dito, but if a man be just and do that which is lawful and right, and hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither hath defiled his neighbor's wife, neither hath come near to a menstruous woman. Verse 7, and hath not oppressed any, but hath restored to the debtor his pledge, hath spoiled none by violence, hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment. Verse 8, he that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man. Verse 9, hath walked in my statutes, and hath kept my judgment to deal truly. He is just, he shall surely live, saith the Lord God. So tayo manalangin. Lord, thank you for this day. We pray, Panginoon, aming meeting. At the same time, aming Panginoon, Bible study. Napahapiyaw lang, Panginoon, na huwag po yung manguna sa amin. We pray na gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang instrumento. Nawa, yung salita ang maipahayag, hindi po yung sarili kong pananaw. At nawa, Panginoon, ay maging pagpakala po ito sa amin. Especially kaming mga young people, Panginoon. Nawa ay matuto po kami dito sa Bible at maging honest ang aming pag-aaralan, Panginoon. Kayo po yung muna, Panginoon. Thank you for everything. Kayo po yung muna, Panginoon, na wala po mga distraction. Ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Yeah, so ngayon, inunti-unti natin kasi yung pag-aaral natin, especially sa character. Kasi tayong mga young people, kailangan natin na yung character natin i-build kahit bata pa lang. Kasi pag tumanda na tayo, hirap ng ayusin. Yan. 'Di ba? Halata natin kahit bata pa lang tayo or yung ganitong age pa lang, nakagawa pa rin tayo ng masama. Kahit naman yung mga matanda. Pero kasi yung iba, nakatawa rin, siyempre pag laging nagbabasa ng Bible, masalang mariremind na huwag nang gawin. Kaya dito, gusto kong parang gusto kong pag-aralan, especially yung character, yung honesty. Kasi ang hirap rin manindigan sa mundo. Kaya kanina nga, yung sabi ko nga kanina, yung sa business, yung sasabi ko kay pastor na hirap talaga, pastor, yung ganito sa business. Tapos makasalamuha mo yung mga ang dadaan na ako parang minsan inisip ko na sana hindi ako ganun. Kasi possible kasi na ma-adapt ko. Especially kumita ng pera. Yan. Kaya pinag-pray ko na sabi ko kay pastor na pag-pray lagi. Ganyan. Na sana hindi yung time na parang ganun na rin ako parang sa iba. Pero yung especially kasi yung character, yung honesty natin kailangan ma-remind. Kasi si Satan nandyan lagi. Lagi tayong sabihan. Kahit sabihin natin na malugo tayo, lagi tayong sa church. Yan. Sabi ni pastor kahit nasa tayo lagi. Nasa harapan, sa altars. Pero kahit pa paano, sinisikap natin na maging maayos. Kasi nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Hindi tayo perfecto. Pero kapag sinikap natin na maging maayos, di ba? Maganda rin naman para sa Panginoon. Yung alam, may challenge. Talagang paghihirapan mo, titiisin mo, hanggang ma-reach yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi sa Ezekiel 18:5-9, ko lang, summarize. Suppose a certain man is righteous and does what is just and right. He does not commit adultery, he is a merciful creditor, he does not rob the poor, but instead gives food to the hungry and provides clothes for the needy. He is honest and fair when judging others, and faithfully obeys my decrees and sacred regulations. Anyone who does these things is just and will surely live, says the foreign Lord. People often argue that their personal lives do not really matter so long as they perform well in their public work. God, however,
does not make distinction between your public and private lives. Justice, righteousness, integrity, mercy, honesty, fairness, and faithfulness are essential traits of a godly person's character because they reflect who a person really is. Yeah, so magre-reflect talaga kung sino ka talaga pa sila yung character mo. And such traits also demonstrate an understanding of what is truly important in life, loving, honoring, and respecting God and others. Yan. So kung tayo, tama yung natin, yung character natin, tayo ay i-honor. Lagi tayo yung i-respect. And then, especially, andyan yung Panginoon na mag-guide sa atin. Yan. And then yung pag-deal natin sa mga tao, maayos. Yung sa traffic nga, kanina ko, grabe yung may mga naiinis na talaga. Ganon. Tapos yung ulong-ulong naman. Ayaw magpagilid. Ganyan. Pero pag ako nakita ko sarili ko, parang ang pangit talaga. Parang kailangan mo habaan yung patience mo sa maghihintay. Kasi paano yan, parang dugtong-dugtong na kasi. Nyari, ikaw naghihintay ka rin. Ganun, naghihintay ka, tapos lahat kayo ang init. Siyempre talagang sasabog kayo. Yung sakit ng ulo nyo or yung parang umiinit na yung ulo nyo. Talagang tataas na ganyan, tapos talagang sisigawan na kayo. Ganun. Kaya blessing kasi meron tayong Panginoon na nag-guide sa atin. Patience, ganyan. Parang sa lahat ng bagay talaga meron yung patience eh. Kaya nga, yung sa content natin, lagaw na rin naman sa GC natin na yung waiting, patience, gano'n. Kasi kapag naghintay kasi tayo, parang mas magandang ngayong maghintay or magtiis kaysa yung ngayon, sinulit mo na, tapos the future, maghihirap ka. Mas magandang mag-sacrifice ngayon kaysa Kaya nga sa akin, blessing rin kasi may ganito na parang may mga responsibility na ako. Kasi ang nakita ko naman na the future, magkakabunga rin naman. Kung iisip ko nga ngayon, talagang balance. Ayan, may business ako, tapos may ganito pa tayo. Pero sa akin, masaya ako na may ganito kasi at the same time, nare-remind ako. Tapos, habang nagpakon ako, tuturo ako, bago ko siya ituro, ako natatamaan ako. Meron pa rin time na kailangan ko itong gawin. Tama rin, yung mga pastor, talagang matamaan, bago yung mga member. Ganoon din, yung mga leader. Kaya nga, parang, yun nga, kailangang pinupursige lahat. Kaya si Pastor Good, talagang kailangang gandang gayahin. Yung good example siya. Yan. And then sabi sa 1 Corinthians, chapter 4, verse 5. 1 Corinthians, pakibas kung makita nyo na. 4 verse 5. Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Yeah, so don't make judgments about anyone ahead of time. Yeah, so tayo mag-judge ng ibang tao. Sabi dito, summary niya, before the Lord returns. So hanggang dumating ang Panginoon, huwag tayong mag-judge. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. Sometimes you will be tempted to believe you are exempt from the standards to which all others are subjected. Leaders who feel this way often abuse their privilege as leader, but you must remember that whatever is hidden will one day be revealed. So, in the future, lahat ng mga mga tinatago natin, mga secret, the future marireveal din yan, especially yung mga masama, mga bagay, yung hindi nila alam. Kaya nga, mas maganda pa rin na maging honest. Ganun. Which is, sometimes talagang parang, isip natin na pag nalaman nila, salang lalala. Pero, mas maganda pa rin na alaman nila agad na kaysa yung, ay, ganito pala siya, ganito ganyan. Tapos, bakit ganun? Nagtapan naman ako, dito. Ang ganda-ganda naman niya pag nasa personal, parang ang ganda siyang kausap pag kausap mo. Pero pag yung malayo na siya or parang chat lang, parang iba na. Ganun yung mga isipin ng tao. Ganun. Kaya nga, yung mga parang pag nagkukunwari lang tayo, talagang the future, makita rin talaga kung totoo tayo. Yun nga,
sabi dito na, but you must remember, kailangan mong tandaan, that whatever is hidden will one day be revealed. Kaya mas magandang nakita nila yung katotohanan. Kasi parang hindi ka nagtatago, so yung mga kasalanan, yung mga natin, yung mga dapat natin na mga standard natin sa Christian, mas maganda lang na parang wag maging hipokrito. Kumbaga yung mga ginagawa, ganun, mas magandang nakikita nila kasi yung baka ma-discourage pa yung iba. Ganun. Pero wala ganun yung buhay natin na talagang mayroong time talaga na malalaman natin yung isang tao na ganito ganyan. Tapos meron time na parang mabibigla ka na lang na ay, nagawa niya to. Ayan, di ba? Yung mga ganung mga testimony. Yung dalawa kami ni Con yung si Ezekiel, yung anak ni Brother Jomar, yung police, yung Ma'am Cherry, Bible student, yung anak nila. Sinasabi ko rin sa kanya, yung Bible school siya. Talagang meron taga time na mabibigla tayo na ay, Bible school to dati. Tapos, yung backside na pala. Mga ganung sitwasyon. Kasi Con nalaman na. Tapos yung mahirap pa doon, yung sabi ko rin nato sa inyo na tawag dito na parang mahihiya ka na rin magsimba dahil sa ginawa mo. Tapos parang gusto mo nang backslide. Nag-backslide siya ganun. Tapos ayun pakaramdaman na para siyang lagi siyang chinichismis kasi nalaman yung ginawa nila. Kaya ang hirap talaga gumawa ng isang kasalanan. Kahit tayo, kahit parang mas maganda lang na makita nila na in a good way. Na pinapanindigan mo naman. Kaya ang sabi ni Sir Marlon na yung ginawa mo dati, yung consequence, parang huwag ka, kasi ginawa mo kasalanan kailangan mong panindigan kasi ginawa mo parang yung ginawa mong kasamahan dati, tapos ngayon lumutang, yan, nakita yung consequence, tapos nalaman ng mga member, huwag kang tumigil. Hindi mo din naman sila Panginoon, ikaw, tayo, nagsisi tayo yung kasalanan natin, hindi mag-search pa rin kung ano yung sabihin nila. Basta ang mahalaga, nakatingin ako sa Panginoon, sisi ako sa kasalanan ko, gusto kong magbago, ganun. Kahit ilang years, wala, itisin natin kasi consequence ginawa kasi natin alangan na na nga yung kasalanan, tapos yung nahiya na tayo na pumunta, pa rin, titigil na tayo, wala rin, hindi makita yung faith natin na nagsisiga ba talaga, diba? Kaya yung dating rin sabi ni Sir Mal, parang lesson learned din na yung consequence, sige, panindigan mo kasi ginawa mo Kaya nga mas lalong mas na-encourage ako yung parang kung may mga ganong sitwasyon, kasi lahat naman tayo may nagawang kasalanan. Kaya nga parang hirap din na magsabi na ba't ganito ganyan, pero yung sarili natin nagagawa rin natin. Pero ang mahalaga doon, parang nagsisisi tayo. Kaya nga as a Christian, yung character talaga na yung dati, yung sabi ni Sir William, para magiging peklat na siya yung tingin nila sa'yo. Kaya yung iba nakakahanga rin yung sa church, yung parang yung dapat na gawin na dapat yung sa Bible, pero tuloy-tuloy pa rin nagsisimba. Nakaka-encourage kaya yung mga taong gano'n. Yung kumbaga, naiindigan sila. Kasi wala, wrong way. Yung alam na nila na dapat niya rin, dapat na mag-tithes, mag-give. Pero tuloy-tuloy pa sa simba, so talagang makikita mo na simba sila. Pero yung yung positive sa akin doon, ang ganda kasi pa rin, talagang naiindigan pa rin sila na mag-church. Kasi alam nila na may nagawa sila dati. Parang mas na-inspire ako sa ganung tao, pero kailangan pa rin na ayusin na kapag mag-search na, baguhin na yung sarili. Diba? At least kahit paano yung pinupush natin na paunti-unti, yung palo ng Panginoon sa akin ay lesson learned. Gusto ko na siyang ibalik. Gusto kong maging mabuti ulit. Gusto ko nang sundin ng Panginoon. Ganun. Pero lahat tayo matatry talaga yun. Iba-iba tayo. Kaya nga sabi rin ng iba, talagang yung problema, iba-iba tayo. Baka yung problema ko kapag parang trinayin nyo, hindi nyo kaya. Tapos yung problema nyo, pag nagawa ko rin, itry ko kaya, baka hindi ko rin kaya. Ganun. Kaya iba-iba tayo ng mga pagsubok. Pero especially, kailangan natin na maging honest. Kasi time will come, ma-reveal din siya. Ganun. Not now, but soon. Parang sa mga politika, sobrang bango nila ngayon, tapos after a year,
nasa kulungan na sila. Then sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 hanggang 12. Pakibasa nga ako. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 hanggang 12. Sige ako nila. But even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Verse 4 pala. 2 verse 4. But as we were allowed of God, 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Tama. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which tried our hearts. And for neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when ye might have been burdensome as the apostles of Christ. But we were Gentile among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we will not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Verse 10. We are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. Verse 11. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as father that his children. Verse 12. That you would walk worthy of God, who had called you unto His kingdom and glory. Yan. Dito, makita natin na yung our purpose is to please God, not people. Yung character natin talagang yung sometimes nagkakamali tayo. Tapos mag-church tayo, alam nila yung kakamali natin. Masakit yun. Parang pag mag-church tayo, tapos yung iba, may nakikita silang mali sa atin. Pero ang lang nating tandaan, tayo mga, especially yung young people, sabi nga ni Pastor, nag-explore tayo. May mga decision tayong mali. Yung parang ito, gusto ko ganito. After a year, after a month, iba ulit. Kasi bata kasi tayo eh. Kaya iba. Pero yung nakita ko kay Pastor, parang mas maganda mag-focus na lang sa isa. Yung focus ka sa isa. Like for example, tayo, Bible school kayo. Di Bible school lang kayo, dire-diretso lang, huwag na kayo mag-isip na mag-secret. Ganun, parang papanindigan nyo na. Kasi, paiba-iba yung isip natin eh. Kaya minsan parang, paano ba, double-minded na tayo. Ganun, double-minded. Yung nga, pag na-double-minded kasi tayo, unstable na. Hindi natin nagagawa ng maayos yung isang bagay. Kaya, kapag nagkaman tayo, especially tayo ngayong people, yung purpose naman kasi ng Panginoon, yung ma-please ang Panginoon. Ganun. Kaya, huwag na natin tignan yung iba. Kaya nga yung iba, yung especially pag may mga conflict tayo sa ibang young people, basta ang mahalaga para sa Panginoon. Yan. And as for human praise, we have never sought it from you or anyone else. We are devout and honest and faultless toward all you believers, and urge you to live your lives in a way that God will consider worthy. Yeah. And character gives credibility. Yung character, makita nila sa atin, yung pag nakita tayo, yung credibility kasi kapag hindi tayo naging honest, masisira. Yung tiwala sa atin. Pero, buti nga yung iba, especially ang Panginoon, yung minsan nagkamali tayo, pero binibigyan tayo ng chance para magbago. Kaya nga once na nagbago na tayo, iwasan na natin habang bata pa lang tayo, mga young people. Kaya ngayong iba, kapag nag-witness tayo, diba, yung gusto natin silang ma-win, gusto natin silang ma-invite sa church. Kasi yung sa atin, diba, na i-encourage tayo na huwag gawin yung mga ganito, magpag-boyfriend, kasi yung aga-aga,
aga-aga nagbo-boyfriend na sila. Kaya sa atin, advantage natin na search tayo, diba? Kaya nga, ang maganda talaga pag yung tayo, parang maganda mag-disciple din na kayang young people kasi bata pa. Kaysa yung mga medyo matanda na, kasi may natanong na sila ng mga religious na mga iba-ibang Bible na maling katuruan. Kaysa yung mga bata pa lang, hindi pa yan natamnan eh. Ganun, hindi pa natamnan. Kaya sa atin, parang mas maganda talaga na kailangan natin na tayo mga young people, i-push natin. At pinag-pray ko rin na nawa, tuloy-tuloy yung ganito. Bagamat sa akin, madaming iniisip. Pero kasi yung Panginoon wala kasing imposible eh. Kumbaga, kaya pa rin naman, kahit pa paano na ipapasok pa rin yung salita ng Panginoon. Kaysa yung iba kasi talagang naging focus lang sila. Pero paano naman yung spiritual? Kaya sa akin, ako din na may ganito. Kahit hanggang meron, sige, pero pag wala na, sino yung tuturuan ko? Ganun. Kaya blessing na andyan kayo. And then yung pagiging personal, nakikita ko rin sa inyo na yung naging mas maganda yung relationship natin. Mas nabibuild. Talamat yung iba, pero okay lang din naman kasi may purpose ang Panginoon sa akin. And dito, sabi dito, yung personal character will either verify, so mabi-verify siya kapag nakita nila yung character mo and nullify your life's work. Yeah, so Paul models how a life lived to please God honors others too. Yeah, so si Paul talagang yung willingness niya na ang Diyos yung ma-please, hindi yung tao. Kasi meron masasabi sa atin yung iba. Kaya nga matry natin yung tawag dito. Pero time na natry ko rin yung parang medyo kasi may matutunan tayo sa Bible. Tapos parang nag-i-improve tayo sa mga mas matanda. Yung iba ma-pride. Natry ko rin yung may alam tayo kahit paano. Sabihin namin lang naman Panginoon, hindi sa pagyayabang. Natry natin yung mas matanda tapos mas improve tayo sa spirituality. Yung minsan parang makakapan sila, matawag dito, yung pride, yung parang mahiya sila kasi nga sila na mas matanda, kulang yung sa spirituality nila. Bakit minsan mayabang, iba na yung tingin nila sa atin. Pero huwag natin isipin, kumbaga ang Diyos pa rin yung ma-please natin. Kasi matatay natin yun. Pero meron din time naman na mayabang tayo. Yung mali din yung nasasabi natin, di ba? Kaya kailangan rin natin na maging aware. Aware tayo. Bagamat masakit, mahirap, pero kailangan natin na maging aware sa biyahe ng Panginoon. Yung Holy Spirit lang naman yung talagang guidance natin eh. Ganun. And sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Corinthians, basa na lang ako 8:21 para mabilis. Providing for honest things not only in the sight of the Lord but also in the sight of men. Yeah. In summary, we are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see that we are honorable. Your character influence how others respond to Christianity. Yeah. If you say you are a Christian, will they want to be like you? Yung iba, parang napansin ba natin na maging kagaya nila tayo? May narinig na kayo? Yung kumbaga yung anak nila, gusto nilang maging kagaya ka. Kasi bata pa lang, bait na, yan, iba na, may takot sa Diyos. At merong time na may nagsabi sa akin na gano'n, nung talagang umaapoy ako, gano'n. Yung makita nila ako, yun, sinala na may business na, gano'n. Pero sabi ko lagi na dahil lang din talaga sa Panginoon, kasi sa church ako lumaki, yan, tapos talagang nare-remind, gano'n. Kumbaga yung goal natin is ma-influensyahan yung mga young people. Pero yung blessing doon, pati yung mga nanay. Yung nga lang yung medyo mahirap doon yung sinasabi nila na gusto nilang matuto rin yung mga anak nila, yung maging kagaya kanila. Kasi nasa church, yan, nag-i-improve, na didisiplina yung sarili. Yung iba rin nagsasabi na gusto nila yung maging anak nila, ganun din. Yung nga lang, medyo may mali rin kasi yung mga parents
Kasi hindi, dapat sila din yung nagko-control sa ano nila. Di ba? Yung iba parang gusto nila, pero yung mga nila hindi nila napilit. Kasi sila din may control pa rin. Sila nagpapakain. Pero ang maganda dito, kasi mas nagiging good influencer tayo. Kaya tayong team, kahit sa iba rin, yung influence, dapat malakas yung hatak natin, yung character natin. Kumbaga may-inspired sila sa atin dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ang goal natin is makapag-influence. Kaya kailangan natin na ayusin yung sarili natin, yung character natin, para makita nila, para mahila natin sila. Kasi kapag yung character natin, na-build natin, honest tayo, sinasabi natin, totoo, ganyan, mas makita nila sa atin na sana ganun din ako. Tawag dito, parang sana ganyan din ako kay Joseph, nag-share ng gospel, ganyan, tapos sa Panginoon, sana ganito rin ako, may Geraldine na laging simba, mas napakaayos yung buhay, mga ganun, yung mga kaisipan nila. Kasi kapag malakas ka mag-influence, madami talagang gagaya sa'yo. Ganun, experience, dahil sa inspiration, nagiging maayos. Na-inspire ako. Kanina ako na-inspire. Sir William, yan, yung pastor. Pero yung talagang na-inspire ako kay kumbaga kay Sir William. Tapos talagang paikot-ikot lang din. Kasi sa biyaya ng Panginoon lang. Hindi naman sa sarili natin. Kaya nga, yung inspiration and motivation, kailangan natin yung lagi. Yung na-inspire ako, yung kumbaga negative sa rin nakita natin. May mga negative tayong makikita sa kanila. Kahit mga leaders nila. Kahit sa akin, dito nyo ako, may mga negative kayong makikita. Yan. Pero yung sa akin, titignan ko na lang yung positive. Tapos yun na yung susundin ko. Kasi minsan papasok na sa utak ko yung mga negative. Ay ganito pala siya. Yan. Talagang meron talaga. Yung maiwasan yun. Pero kapag yung pinasok natin yung positive, ganito, faithful siya. Talagang yung lapit niya sa Panginoon. At yung tumatagal din, habang tumatagal, nagiging mas maganda yung pan natin. Kaya kailangan natin na lagi natin isipin na ma-inspire lagi sa mga tapat sa Panginoon. Yan. Kailangan natin lang na laging isipin na positive. Yan. Na-inspire ako. Kasi minsan nandiyan si Satan na puro negative yung naisip natin, di ba? Yung alam natin na, ay, si ganito, ganda-ganda ng kanya, pero bakit ganito? Pero pag inisip natin yung positive, mas ma-inspire tayo. At the same time, mas mapapalapit tayo sa kanya. Kasi pag nakakalata niya na may negative daw naisip sa kanya, yung mahalata mo na malayo na kayo kasi nga negative. Pero kapag yung isip natin lagi na na-inspire ka, yan. Kasi pag na-inspire ka tapos di ba may negative siya nagawa or everything. Kasi pag nagsama naman kayo, maayos niya yan. Tapos natanong mo siya, siyempre, as a Christian, as a faithful, tatanggapin niya na talagang nagagawang masama. Diba? Lahat tayo naman nakagawa. Pero yung tanong lang talaga doon, totoo nga ba? Diba? Kailangan lang natin na talagang magsisihan para yung pagiging character natin, makita nila sa atin para mas ma-influence. Kaya nga, tayo, yung goal natin, yung vision yung mission natin, lagi natin isipin yun. Yung maduplicate natin yung sarili natin ngayong year, maduplicate natin, mawawala tayo or what. Tapos lagi tayo magpatuloy. Kasi kapag tayo, nag-backslide na, tapos ikaw, alas yung na-invite mo, na-baptize na, kasi dami na, ewan ko sa akin, nag-explore ako. Explore yun na. Tapos si pastor, yung people, nag-explore lagi. May mga maling decision, may mga maling iisip, pero kasi kahit paano yung na-stretch. Mas lalo sa akin, mas lalong na-stretch eh. Kasi yung dami kong iniisip, pero yung blessing sa akin, ang daming idea. Hindi kagaya ng nasa bahay lang, malaman lang, nakaupo lang, tulog. Pero sa akin, blessing pa rin na ganito. Yung na-stretch yung pag-iisip ko. Kumbaga talagang papasok, ang daming pumapasok, tapos naguguluhan. Pero yung guidance pa rin ng Panginoon, pinag-pray ko. Panginoon, nawa ay tama yung decision ko lagi. Kasi once na nag-decide ako, wrong move, lahat madadamay. Ganun. Pero like kong inisip na may chance pa rin na maayos. Pero mahirap nga lang, yung consequence. Pero kailangan yung consequence, kaya natin tanggapin at magpatuloy lang. Yan. So kailangan natin na i-practice yung character. Yan. Medyo konti-unti. Yan, konti-unti. Kahit sa sarili natin, isipin natin na
kailangan natin na paunti-unti, hindi naman siya biglaan eh. Step by step, trust the process, ganun, parang sa iba rin. Kasi pwede kasing example sa business, yan, sa pagiging secular, paunti-unti, yan, madaming mga example dyan eh. Hindi lang siya pure Christian, pero may mga iba rin kasi na pwede na example na sa Bible naka-base. So, kailangan natin na maging kagaya. Kumbaga, yung kaisipan ng mga young people o mga tao na maging kagaya. Yan. Blessing yung kaisipan nila na buti sa ganito. Sana maging ganun ako. Sana maging ganun ako kay Jason na tapat. Yan, na nagsuko ng buhay ko. Maimain ko ba? Natutuwa nga ako kasi ngayong year, daming ban eh. Kumbaga, nakapag tuloy-tuloy yung mga pumapasok sa Bible School. Ganun. Kaya, baka nga in the future pa mas madami pa. Ganun. Hindi ko na inisip yung negative, basta mayroong may pasok, madami. Ganun. Kasi yun yung kailangan ng Panginoon, yung mga nag-share ng gospel. Ganun. Kaya sana itong team natin, hindi natin inisip yung competition. Ganun. Mahalaga yung para sa Panginoon. Ganun. Just yung mga prizes, ganyan. Isipin lang natin na bonus lang yun. Kaya nga, yung principle kasi na yung pera, the more na hinahabol mo, mas lalong lalayo. The more naman na gumagawa ka, nag-work hard ka, based sa Bible, yan, lalapit yung pera. Ganun. Kasi nga, yung principle ka na, yung pag hinahabol mo yung pusa, mas diba mas lalong lumalir. Kaya kailangan natin na i-work. Pagtrabahuhan lang natin. Yan, as young people. Medyo challenge lang kasi. Pero kapag nagtanim naman tayo, maganda. Pabalik-balikan. Natutuwa ako kasi andyan kayo na nagpapatuloy. So, kailangan natin na yung character natin ay mag-build. Yan. Kasi mag-aaral din tayo. Yan, i-honor tayo. Especially ang Panginoon, mas lalo tayo i-bless. Mas magiging credible tayo. Yung tingin na lang ng mga tao. At nawa ay maging basta tayong maging tapat sa Panginoon. Yan. Sabay-sabay tayong maging tapat. Sabay-sabay. Walang mas mataas sa atin. Kahit ako, sa akin, like kung inisip na may kulang pa rin, gusto ko pa rin na maglikod sa Panginoon. Na kahit nasa secular, yan, pinupursige ko na maging tapat pa rin sa Panginoon. Bagamat may mga pumapasok, mga negative. Pero ang blessing doon, yung naitataas pa rin ng Panginoon. So, tayo manalangin. Let's pray. Maraming pong salamat sa reminding, Panginoon, sa inyo. Pinakita sa amin na dapat tamang kaisipan, tamang gawain. Nawa, nagay niyo po kami sa aming tinatak. Nag-explore po kami, Panginoon, kami especially young people. Dahil pa kami mga pinaplano at iniisip, pero nawa, yung kalooban niyo po ang mas mula, Panginoon. Lagi pong isipin na kapag kami po ay mag-decide, ay lagi pong para po sa inyo. Kasi alam po namin na maging mapaayos yung buhay po namin, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan. Nawa ay masikapin po namin na tanggalin yung mga masamang bagay na nagawa po namin, Panginoon. At ito pang dalangin sa matami sa Pangalan Jesus. Amen.